Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome ulit sa ating online devotion. Ito ay hatid ng New Life Tanza page. Kung kayo po ay first time na sumusubaybay dito sa ating online program, maraming salamat po at kayo ay aming iniimbitahan, makipag-participate kayo at kung meron kayong mga panalangin, ay inyo po isulat sa ating prayer box. Doon naman sa ating regular viewers, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Alam ko na dahil kayo ay hanggang ngayon ay sumusubaybay dahil meron kayong napupulot na mga revelation mula sa salita ng Diyos at magpapalakas, magpapa-encourage sa araw-araw nating pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at ito naman po ay ginagawa natin every 8 o'clock in the evening. Ginawa na po nating gabi para po lahat ng mga trabaho ninyo, mga concerns ninyo sa umaga ay natatapos yun na at bago kayo magpahinga, tayong lahat habang inaantay natin yung anting antok ay tayo ay makinig muna at manood. Meron tayong matutunan mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikipag-participate. Alam niyo yung inyong participation ay isang encouragement at saka inspiration din sa amin na meron kayong nakukuha mula sa ating mga discussions. At ito naman po ay ating devotion na nanggagaling sa isang famous author, si T.D. Jakes, at yung kanyang devotional guide ay Soar on High. Tamang-tama po ngayong 2021 at palagay ko ang ilan ay nakapag-umpisa na sa kanilang mga plano. Maganda po, palagay ko na isulat nyo na rin yung mga goals ninyo at first day pa lang ng January ay talagang naisulat na yan. Siguro maganda na naisi-share din ninyo ano ba yung mga naging na ninyo, breakthrough na ninyo. Kahit na ilang araw pa lang nakalipas ng January ay talaga namang meron ng mga breakthroughs kayo. Pwede nyo pong i-share dito para naman po yung mga ibang mga kasamahan natin at yung mga nakikipag-devotion sa atin ay meron silang mapulot din mula sa inyo at nagiging blessing din po kayo sa kanila. Well, bago po tayo mag-umpisa ay tayo muna ay manalangin at humingi tayo ng wisdom na nagmumula sa ating Panginoon upang itong ating pag-uusapan ay higit nating maunawaan. Alam niyo, kung wala ang ating Panginoong Yesus, wala naman po tayong magagawa sa mundong ito. At palagay ko, kinakailangan talaga natin. Ako naniniwala na kailangan talaga natin ang wisdom na nagmumula sa atin. Sige po, manalangin muna tayo. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Kayo po ang susi sa lahat ng mga breakthroughs namin. Kaya po gusto po namin kayong unahin sa lahat ng aming mga gagawin. Hingi ng inyong gabay, hingi ng inyong wisdom sa lahat ng aming mga plano. Kaya po maraming salamat sa mga pagkakataong ito na nakakasabay kami sa online devotion at alam namin kahit nasa 30 minutes na aming pagsasama-sama ay marami po kaming matututunan. Hiling namin magkaroon ng revelation sa lahat ng mga principles sa Bible at ito ay magagamit namin sa bawat aspeto ng buhay namin sa lahat ng mga plano na gagawin namin ngayong taong ito. Kami po ay excited at I hope po na itong excitement na to ay hindi lamang ngayong buwan na to kundi magpatuloy ito hanggang sa matapos ang 2021 at hanggat hindi namin nakikita yung breakthrough, yung katotohanan, yung bagay na aming inaasahan sa mga oras na ito. Kaya maraming salamat po. Kakasamahin mo kami sa lahat ng aming mga gawain at hiling namin, Panginoon, ang inyong direksyon, ang inyong paggabay sa amin. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic ngayong ngayong gabing ito ay use what you've got. Use what you've got. Nung kagabi ay tinapik naman ni Pastor Roman yung what is in your hand. Ngayon naman ay gamitin natin anuman yung meron tayo. At ito ay mababasa natin doon sa
Second Kings. Ito ay pagbabasehan natin ay Second Kings chapter 4 verses 1 and 2. Sundan niyo po ako sa pagbabasa at ito po yung ating pagbabasehan. Ano itong tinutukoy sa ating devotion? Sabi po sa Second Kings chapter 4 verses 1 and 2, kung meron kayong mga Bibles dyan, pwede rin po ninyong buksan yan. Maganda naman na talaga namang nagagamit natin yung ating Bible. So, ang ating nga pong encouragement ay magkaroon kayo ng sarili nyong Bible, hindi po doon sa cellphone ninyo, kundi magkaroon kayo ng ng printed Bible. Kasi napakaganda po yan na hindi po yan nalulubat, kaya kinakailangan natin meron tayong Bible na hawak-hawak natin, no, na pwede natin yang ilipat ng mga verses at kung maganda rin na encouragement na nasasaulo na natin every books of the Bible para kahit nasabihin mong Second Kings, alam mo yan ay nasa Old Testament. Okay, dito na po tayo sa ating mga babasahing verses. Dalawa lamang pong verses ito. One day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves. What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell me, what do you have in the house?" "Nothing at all except a flask of olive oil," she replied. Alam nyo, kung babasahin natin yung siguro mga verses 1 to 7, makikita natin yung buong istorya. Pero gusto ko lamang po na dito tayo mag-focus sa dalawang verses na ito. Kasi dito natin kukunin ang ilang mga prinsipyo na pwede nating gamitin, lalo na po sa pag-uumpisa natin ng ating mga negosyo siguro, o kaya ay meron kang gustong gawin ngayong 2021 na hindi mo pa nagagawa sa tanang buhay mo. Ilang mga principles po na galing sa Bible at I hope po na ito ay makatulong sa bawat isa sa atin. At ito is istorya ng isang balo na tinulungan ni Elisha. Si Elisha po ay isang propeta ng Old Testament, no? So ito po ay prophet na talagang hindi lamang po nag-share, nagpa-prophesy ng salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Diyos, kundi tumutulong din siya sa mga tao at pinapakita niya na totoo yung sinasabi at prinsipyo ng Diyos. Katulad itong balo na ito na talagang nakaranas siya ng tragedy, namatay yung kanyang asawa, at ngayon ay wala siyang pagkukuhanan ng kanyang source of income dahil namatay na nga yung kanyang asawa. Meron siyang anak na pinapalaki, so hindi niya alam kung paano ipalakihin ito. So nung lumapit si Elisha sa kanya at sabihin naman ng balo na wala na siyang pagkakakitaan. At itong pinagkautangan niya na ay lumapit na sa kanya at kung hindi siya makapagbayad ng kanyang utang ay anong gagawin niya? Ay kukunin niya yung kanyang 2 anak upang gawin niyang alipin. Di ba kapag ito ay dumating sa ating pagkakataon, hindi ko naman po sinabing ganitong klase na senaryo, pero posibleng may mga pagkakataon o may mga instances tayo na nakakaroon tayo ng ganitong klaseng challenges. Mga mabibigat na challenge na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Pero wait lang kayo dyan at i-share natin ang ilang mga prinsipyo galing dito sa situation ng isang balo. So anong tanong ni Elisha sa kanya? What can I do? Ano ang pwede kong maitulong sa iyo? Sabi ni Elisha sa kanya. Ano ba yung meron ka? Ano ba yung nakikita mo na mga bagay sa iyong bahay? Yun ang tanong ni Elisha sa kanya. Alam niyo yung sagot nung balo sa kanya, wala naman po eh. Kaya sabi niya, nothing at all. Sabi niya, wala akong alam na bagay sa loob ng bahay ko, except, pero meron lang isang bagay, konting langis. Yan, olive oil. Ang tawag kasi sa atin, ang translate doon sa Tagalog Bible natin, version natin, ay yung oil is langis. Pero sa atin, pag inisip natin langis, ay ito ay gasolina, di ba? Ewan ko kung parehas kayo ng pag-iisip sa akin at yung translation ko ng oil, Pero
Ang sa atin naman, sa ating, translation sa Tagalog, lalo na sa Cavite, ang oil ay mantika. Pero doon sa Bible natin, ang pag-translate doon ay langis. But anyway, parehas na lang yun. Basta ang iniisip natin, itong binabanggit kong langis ay yung mantika. So, wala daw bagay na makita itong balo sa loob ng bahay niya, kundi kakaunting langis, konting olive oil. Ni social naman, olive oil. Tayo nga, baka wala tayong olive oil. Meron tayo vegetable oil. So, yun lang. Meron siya. Ganun daw siya. Ganun siya kahirap nung mga pagkakataong yun dahil nga nawala na siya ng source income dahil namatay na yung kanyang asawa. So ano po ang pinupunto natin dito sa ating online devotion? Alam niyo, panahon na upang magkaroon tayo ng inventory sa kung ano ang meron tayo sa loob ng bahay. Meron nga ba? May laman ba yung bahay ninyo? Meron bang mga bagay na sa palagay ninyo ay magagamit nyo para mapag-umpisahan ninyo? Say halimbawa ay ikaw ay mag-uumpisa ng negosyo. Ayan. Ngayon ay usong-uso ang mga plantito at plantita. Kaya meron ka bang mga basyo doon na hindi mo na kinakailangan pang bumili ng mga pots, mga lagayan ng mga halaman, di ba? So, ano yung meron ka? Ito ba ay makakatulong para sa pag-uumpisa mo ng negosyo? Kasi nga, ang ating pinag-uusapan ngayon is about entrepreneurship at gusto natin na ma-develop sa atin yung pagiging entrepreneur. Ako po, simula po nung ako ay nagkamalay na, nakita ko ang aking mga magulang na in a way ay sila ay mga entrepreneur. Nabuhay po kami, gusto ko lamang pong i-share ng konti yung aming buhay, no? Okay lang po ba? At para makita natin na kung ano yung meron tayo ay pwedeng makatulong sa atin upang umangat tayo sa ating mga kahirapan. Amen. Kami po ay mahirap lang noong mga panahon na maliliit pa kami. 5 kaming magkakapatid at ang aking tatay ay nagtatrabaho, pero alam niyo man nung mga panahon na yon, siguro mga 1960s, ay talagang mahirap po ang buhay. Kaya kinakailangan ay tumulong ang nanay para makadagdag sa kita ng buong pamilya. Lalo na kung 5 ang anak, 'di ba? Parang kung sa bagay, noong mga panahon ng mga lola ko, 12 sila, pero nabuhay naman sila. Pero ang punto ko doon, kinakailangan pong magtrabaho ang mag-asawa para po madagdagan ang kita sa pamilya. So, ganun po ang nangyari sa amin. Alam niyo ang naging negosyo ng nanay ko ay nagbabuyan siya. Ayan. So, marami po kaming mga tirahan ng mga baboy. So, may babuyan dito sa likuran ng bahay namin. At ayun po ang pinagkakakitaan namin. Alam niyo dahil sa pagbababuyan ay nakapag-aral po kaming lahat. So, kaming 4 na magkakapatid kasi yung ang aming bunsong kapatid ay nakapag-abroad na at that time. Nakapag-aral po kami lahat sa college. Pero ninyo, dahil doon sa bakanting lote sa likod ng aming bahay ay nagamit namin kasi noon hindi pa bawal ang pagbababuyan doon sa likuran, doon sa bakuran. Pero ewan ko kung pwede pa ngayon. Pero noong mga panahon namin, maliliit pa kami, talaga naman pong pwede namin gamitin. Hindi pa sila stricto ang government at that time. So, dahil sa pagbababuyan ay talaga pong nabuhay kami at ito po ay isang family business sa amin at that time. Kami po, pagka nanganak na yung inahing baboy, alam mo yung ginagawa namin dahil nga ito ay family business, kaming magkakapatid, talagang ihahanda na namin yung mertayulet, yung nail cutter, tapos sandamakmak na mga basahan upang punasan yung mga lumabas na mga anak ng inahin. Diba? Ako naman, nakahanda na rin yung nail cutter ko na malaking nail cutter para naman po gupitin yung mga ngipin ng mga tawag mo doon sa mga anak ng baboy. Yan. Tapos inaalis na yung sapot. Alam niyo ba yon, yung sapot doon dahil kung hindi mo aalisin yung mga sapot, mamatay yung mga biik. So, ganun po yung naging negosyo namin ng mga maliliit pa kami. Kaya po,
talaga namang tinuruan kami ng magulang namin na kahit sa papaanong paraan, maliit na bagay ay makatulong kami sa family. Sa inyo po ngayon, pwede naman po ninyong i-share ano ma ang naging mga karanasan ninyo at pwede naman pong ipagpatuloy yan. At it's time to have inventory. Ano ang meron ka? Meron kang isang maliit na bakanteng lote sa likuran ng bahay ninyo, why not na magtanim ng gulay? Yung mga ganong mga example, di po ba? Pwedeng magamit o meron kang malawak na harapan ng bahay, pwede kang mag-umpisa ng karinderya. Yan po mga maliliit na bagay na akala natin, oh hindi, kasi marami ng mga nagtitinda sa paligid namin. Okay lamang po yun kasi marami namang tao sa mga lugar dito sa Cavite kaya hindi po tayo malulugi pagka ganyan ang ating negosyo. So we cannot be totally be empty. Ano yung meron tayo? No? Hindi po tayo nilalang ng Diyos ng wala lang. Ibig sabihin, meron at merong mga blessings na ibinigay sa atin, mga talento, mga abilidad, spirit of creativity sa atin na ibinigay ng Diyos na ito ay magagamit natin upang tayo ay mabuhay sa mundong ito. Otherwise, kung wala tayo ng mga bagay na to, mga gifts, mga talents na pinagkaloob ng Diyos, palagay ko hindi tayo mabubuhay at wala tayong karapatan na mabuhay dito sa mundong ito. So, I assure you na ang bawat isa, I believe na ang bawat isa ay pinagkalooban ng Diyos ng abilidad. Ano man yung abilidad na yan, i-discover po natin, hanapin natin, mag-inventory tayo. Alam nyo, meron akong isang kilala na kaibigan, 50 years old, ay, ang palagay ko 50 years old na siya ngayon. At ngayon siya nag-i-enjoy ng pagluluto, pagbe-bake ng cheesecake. Biruin nyo yon nung mga bata-bata pa siya, talagang nag-aral lamang siya, talagang nagamit niya yung kanyang career, pero ngayon, dahil nga sa nag-pandemic, medyo nabawasan yung source of income. Ngayon, na-discover niya na marunong pala siyang mag-bake. O biruin nyo yun. Hindi niya akalain na marunong pala siya at nagkaroon siya ng ganong passion. So may mga bagay na hindi natin napapansin at ang tingin natin ay hindi mahalaga. Tingnan po natin ang lahat ng mga bagay yon. Dahil naniniwala po ako anumang bagay na inumpisa ng mga kamay natin, kung meron tayong passion dito, meron tayong determination, ay ito ay pagyayamanin ng Diyos. Amen. So what you need to start your business may be right before your eyes. Hindi lang, palagay ko, hindi natin nakikita lamang, no? Kasi ito namang natural eyes natin, lagi ang iniisip natin, teka, kumita ako ng malaki. Mano ba namang isipin natin, mga tigli 5 piso lamang, di ba? Palagay ko, pagka naipon naman yung tigli 5 piso yan, pagka sa isang buwan, maipon mo yung tigli 5 piso, makakaipon ka talaga nun eh. So, wag po nating tingnan kasi ng maliit. Mag-umpisa muna tayo sa maliit. Ako naniniwala po ako na ang isang malaking bagay ay nag-uumpisa sa maliit. Tama ba? Kayo ba ay agree doon? Nagkakasundo ba tayo sa prinsipyo natin yon? Kaya po, mag-umpisa tayo. Do not despise the small beginnings. Mag-umpisa tayo sa maliit. Kung ikaw ay nagluluto ng pagkain, ikaw ay nag-barbecue, sarapan mo lang yung iyong at saka maganda yung quality ng iyong karne ay talaga namang dudumugin niya ng mga customers. Maniwala kayo sa akin dahil talagang nakita ko yan na marami ang umasenso sa buhay dahil lamang sa pagbabarbecue. At biruin niyo, kahit naman ito'y pagkalayo-layo at nakatago na yung lugar mo, di ba? Yung iyong business ay talagang hahagilapin niya ng customer. Bakit? Kasi iisipin nila na napakasarap ng luto mo. O kaya may produkto ka na wala ang iba, kahit saang lupalop ka pa, naroon ay hahanapin ka dahil sa ganda ng produkto mo. Tama po ba? Kayo po ba ay naniniwala sa akin? Nag-a-agree po ba kayo dito sa aking paniniwala? Ako po ay naniniwala na ganun nga, na kahit gaano kalayo yan, kahit nasa liblib ka pa ng lugar, hanapin yan, biruin ninyo, dahil lamang sa isang tao, di ba? Na pumunta sa isang karinderya. Halimbawa, at natikman niya yung luto mo. Nasarapan siya. Uuwi siya yan, ikikwento niya sa mga kaibigan niya.
At yung mga kaibigan, sige nga, matry nga natin yan. Kung talagang totoong masarap nga yan, pupunta naman siya sa lugar mo hanggang dumami yung customer mo. Ganun po yun. So, wag nating mamaliitin ang maliit na bagay na inuumpisahan natin. It is what you have that He will multiply for you. Sa palagay niyo, napaka-ordinaryo lamang na isang bagay. Pero hindi nyo aakalain na kapag kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, I am sure na ito ay magiging breakthrough natin. Amen. Kaya po, yung salitang lang, alam niyo ba yun? Lang, L-A-N-G. Malimit tayo niyan eh. Alam niyo mga Pilipino, ganyan yan eh. Ako ay isang housewife lang. Ganyan. Ako ay isang mananahi lang, labandera lang, security guard lang. Pwede po ba ngayong 2021, mangangako ba kayo sa akin, no? Nabawas-bawasan na natin yung pagbabanggit ng salitang lang. Pwede bang sabihin natin na ako ay isang mananahi, di ba? Kung ikaw ay isang mananahi lamang sa loob sa isang community at ginagawa mo lahat ang ginagawa mo ng the best, yung ginagawa mo, talaga ng maganda ang pananahi mo, abay, hanapin ka. Diba? So, huwag niyo pong maliitin yung mga bagay na ginagawa niyo sa ngayon. So, nothing is too small to make a big difference in your life. Nothing is too small. Wala pong maliit sa ating Diyos. Sa totoo lang, yung mga maliliit, pagka dinagdagan natin yan ng sipag, ng tiyaga, ng determinasyon, ano pa, ng pagpupursige, kasama ng pananampalataya sa Diyos, ako po ay naniniwala na pagyayamanin yan ng Diyos. Amen po ba? Lahat po ng mga bagay na ginagawa natin out of our passion, hindi lamang dahil sa nakikigaya lamang tayo. Wag tayo yung puntong dahil sa wala na tayong magagawa. Gayahin ko nga yung aking kapitbahay. Katulad ng isang kaibigan natin dito na nag-umpisa siya ng mushroom burger business. Nung una talaga namang lahat ng mga kapitbahay pumupunta sa kanya, na-enjoy nila, masarap yung mushroom burger, pero dahil sa gusto nilang makigaya, gumaya sila, di ba? Pero itong kaibigan natin na merong mushroom burger business, nagpapatuloy siya. At hindi nila ito magaya dahil meron namang sikreto ang isang business. Ganun po, wag po tayong manggagaya dahil lamang sa gusto natin na kumita. Hanapin natin sa ating mga sarili, ano ba yung gusto nating gawin talaga? Ano ba yung passion mo? Ano ba yung noon ay talagang nabinbin na pangarap mo na hanggang ngayon ay hindi mo magawa-gawa dahil iniisip mo kulang ka sa strategy, kulang ka sa iyong financial resources. Why not na mag-umpisa ka sa maliit na bagay, di ba? Naalala ninyo nung last week na binanggit ko yung nag-umpisa ng National Bookstore, nag-umpisa lamang siya sa halagang 200 pesos during ng World War II. Palagay ko medyo malaki na rin po yung amount na yun, pero kung titingnan mo, nag-umpisa talaga siya sa maliit na kapital. Kokonti lamang yung kanyang resources, but pinagyaman niya ito at ginawa niya yung dapat. Nag-aral siya, pinag-aralan niya paano mapabuti yung kanyang business, at yun po hanggang ngayon ay talaga namang national bookstore pa rin yan hanggang ngayon. Okay po ba? So don't underestimate what you have and your potentials. Yan nga, wag nating minamaliit, di po ba? Wag nating tinitingnan lang, no? Ito lang ang aking magagawa. Okay lang ito, maliit lang ang aking puhunan. Ito lang yung aking kakayanan. Wag po. Dahil sabi ko nga kanina, yung mga bagay na mahalaga at kagamit-gamit, nag-uumpisa lang naman yan sa maliit na bagay . And sooner or later, ang panalangin natin na mabuksan yung ating mga mata, na meron pala tayong kakayanan, meron pala tayong magagawa, meron pala tayong, kaya po hindi po ako naniniwala na
merong tao na mapurol ang utak. Alam niyo yung mga sinasabi ng mga tao na dahil sa hindi nakapag-aral yan o kaya ganyan lamang yung kanyang pinag-aralan dahil nga mapurol nga yung utak. Hindi po. Naniniwala ko po ako na ang bawat isa ay pinagyaman ng Diyos ng kakayanan, ng abilidad, ng creativity. Kaya po, maliit man lamang yan, maliit man yan, ay inyo po itong ibigay sa Panginoon, isurrender yan sa Panginoon, at naniniwala ako na pasasaganain yan ng Diyos. Amen! Amen! So, ano na ang ating uumpisahan ngayon? Umpisahan na po natin, no? Use what you've got. At so naniniwala ako na ito po ay pagpapalain ng Diyos. So, gaano man yang kaliit, kaunti man yan, kung yung gagamitin natin. I mean, ito ay gagamitin, hindi tayo hahanap ng mga tao na makakapag-fulfill ng ating dreams. Tayo mismo ang mag-fulfill ng ating dreams. So, ano ang meron ka? Yan po ang aking tanong ngayon sa inyo. Ano ang meron ka? May konting langis ka? Konting langis? Okay? Konting abilidad? Konting potential? Konting gift? Konting talent? Gamitin mo po yan. At naniniwala ko na pagpapalain yan ng Diyos. Amen. So ang huli pong statement natin ngayon, what's in your house? What's in your house? Ayan, ano ang meron ka? Ayan, pagpapalain po yan ng ating Panginoon. Oh, wow, napakaganda po ng ating pinag-usapan ngayon, and I hope na meron po kayong natutunan, meron po kayong nakuha, at ito po ay may apply natin sa mga pagkakataon na ito, itong linggong ito. I hope po na meron tayong marinig na good news mula sa inyo, i-share nyo po sa amin para naman po maging inspiration sa ating lahat. Bago po tayo magtapos, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa inyong paalala sa amin. Napaka-basic na mga bagay pero minsan nakakalimutan namin. And yet, Father God, maraming salamat po sa mga provisions nyo sa amin. Hindi po kami magkukulang, Panginoon. At patuloy na bibuksan nyo ang aming mga isipan, ang aming mga mata. Makita namin ang mga maliliit na bagay na kakayanan namin upang sa ganon ay ito ang maging daan upang magkaroon kami ng breakthrough. Upang ito ang maging daan upang mawala ang anumang mga alalahanin namin, worries namin, takot namin sa future namin. Kaya po maraming salamat po. Purihin ka sa mga paalalang ito. Salamat sa mga prinsipyo na pinapakita sa Biblia upang magkaroon kami ng pag-asa sa mga panahong ito. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. I hope po na nakatulong kami and magkita-kita po ulit tayo bukas. Ano po, same time, 8 o'clock p.m. para po makarinig ulit tayo ng isang pagpapala mula sa salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat at God bless. This week at New Life Tanza Online. As we step into a new season, we believe that the God of Extraordinary will continue to do extraordinary things for us this year. We pray that these online activities would help you to remain stronger in every aspect of your life. Stronger 2021. Got any questions after hearing this week's message? Let's get them answered on Roundtable, Mondays at 8 p.m. Send in your questions via the comment section or direct message. You can also be part of our online devotion as we study the Word of God together from Tuesday till Thursday at 8 p.m. And of course, let's celebrate and fill our days with His praise on our Praise Break every Friday at 8 p.m. Catch all these weekly programs on our Facebook page at New Life Tanza and YouTube channel at New Life Tanza Official. If you want to get deeper in your faith and in your knowledge about the Bible, we invite you to join our journey classes every Sunday at 3 p.m. through our Facebook group Let Us Journey Together. All audio recordings of our reading of the Bible on Speak Life is available on Spotify at New Life Tanza. Make sure to share it with your friends and loved ones and listen in as we hear the Word of God. To all the ladies out there, Hello Sis has moved to a new day and time slot every Friday at 7 p.m. Catch it on Facebook through the Virtuous Ministry page.
We are inviting all children on their weekly habit on Kids Jam Online every Saturday, 10 a.m. through our Children's Ministry page at Little Giants. Our generational gatherings continues via Zoom. Follow their social media accounts to know how you can join the meetings. See you there! We can't wait to see you again in church, whether on-site or online. Make sure to invite someone by sharing the link or hosting a watch party. All services are simulcast over New Life Tanza on Facebook and New Life Tanza Official on YouTube. To register for our on-site service, please go to our Facebook page on your desktop or mobile app and click the sign up button. If you cannot register online, you can just contact your area coordinators. We continue to make Jesus known, and together we will be stronger. See you online this week!